Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ulit mga kapatid sa ating isa pang episode ng ating reflections, ang pagnilay-nilay ng mga aya sa Quran, ang mga aral makukuha natin. Sa pagpatuloy po natin nakaraan natin ay ang pagkakahawig at pagkakaiba ng pagkakalikha kay Adan, kung sino ba talagang lumikha, ilan bang lumikha, may tatlo ba ang Diyos o isa lamang tagapaglikha. Ang utak na kung saan pinagkaloob ni Allah sa atin, na hindi niya pinagkaloob sa hayop, ay nagsasabi na isa lamang ang tagapaglikha. Isa lamang ang Creator. Ikaw man ay Hudyo, Kristiyano, Muslim, ay niwala ka na isa lamang ang lumikha, ang mas makapangyarihan sa lahat. Kahit yung mga Hindus na mayroon siyang kinikilalang nasa approximately 330 million gods, pero naniwala na may isa talaga makapangyarihan, the supreme being nila, yun ay si Brahma. So sa atin ay naniwala tayo na isa lamang ang supreme being. Pero hindi tayo naniwala na mayroon pang mga Diyos na mga mini gods o demigods, mga maliliit na Diyos, mga Diyos, hindi naniwala doon. So isa lamang ang Creator. The rest are creations of Allah. So dahil isa lamang ang Creator, isa lamang dapat nating sambahin. Hindi ang creation, kundi ang Creator. Ngayon, pagpatuloy po natin ang tinatalakay natin sa pagkakaiba at pagkakahawig ng kwento ng pagkakalikha kay Adan, kung bakit sila o paano sila nakalabas sa paraiso at napunta ng lupa. So, ayon sa Quran, sabi ng Allah doon, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu wat-tawwabur rahim. Na sinabi ng Allah kay Adan, o Adan, mamuhay ka kasama ng iyong asawa dito sa harden, ngunit wag kayong lumapit sa puno na ito. Ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano, hindi daw yun puno, yun daw ay prutas. At kapag tatanungin mo kung anong prutas yun, hindi naman nabanggit sa Biblia, pero nagkaroon sila ng kanilang kuro-kuro na yun daw ay mansanas. So sa pananaw ng Islam ay tinukso o sinulsulan ni Satanas si Adam at si Hawa. Pero kung titingnan natin, kung titingnan lamang natin, kumain man sila ng prutas o hindi, lalabas at lalabas sila. Kasi nga may plano. Bago pa nilikha si Adam, may plano na mamuhay sila. Pero dahil si Allah SWT, siya ay makatarungan, hindi niya ilalabas si Adan at si Eva sa paraiso na walang dahilan. So bago pa nilabas, ay may warning na siya. Huwag na huwag kayo lumapit sa puno na ito. So ang version ng mga Kristiyano, ng mga iba-ibang sikta, ay kumain daw sila ng mansanas, tinukso daw, ayon sa Biblia daw, ay tinukso daw ng ahas. Ayon doon sa Quran ay si Satanas talaga, si Iblis. Sa kanila, ahas. At ang hindi natin matanggap doon ay kwento na sa Genesis chapter 3, verse 8, ay tanghaling tapat daw ay naglalakad ang Diyos sa gitna ng harden. Parang alaki naman ng harden. Kaya lumakad ang Diyos doon sa loob. Naglalakad daw ang Diyos sa loob ng harden, tanghaling tapat. At na marinig daw ni Adan ang kanyang mga yabag, mga footsteps daw ng Diyos, ni Allah. Astaghfirullah, a'udhu billah. Ay nagtago daw si Adan sa likod ng puno. Kasi pagkatapos daw nila na makakain ng mansanas, ay nakaramdam sila ng hiya. Kaya kumuha daw sila ng takip ng mga dahon doon ng puno sa paraiso. So ito ngayon daw, narinig daw ni Adan na naglalakad daw yun ang Diyos sa gitna ng paraiso ng harden. At ang Diyos daw hinahanap si Adan.
Astaghfirullah. Sabi daw, where are you? Nasaan ka? Tapos ay sumagot daw si Adan, nandito ako sa likuran ng mga puno. Dahil ako'y nahihiya at ako'y hubot-hubad. Ang sabi daw ng Diyos sa kanya, ayon sa version ng Biblia, sino ang nagsabi sa inyo na kayo ay hubot-hubad? Bakit kumain na ba kayo ng prutas na pinagbawal ko sa inyong kainin? Parang hindi naman yata tama na ang Diyos ay unang-una, hanapin pa niya si Adan. Ang Diyos sa paniniwala sa Islam ay nakikita niya, naririnig niya, nalalaman niya ang lahat. So dito tinanong niya, hinanap niya, nasaan ka? So sumagot daw si Adan, nandito ako sa likuran ng mapuno dahil ako'y nahihiya. Dahil ako'y hubot-hubad. Nagtanong daw ang Diyos kay Adan, bakit kumain na ba kayo ng prutas na pinagbawal ko? Maaari ba yun na ang Diyos ang nakakaalam na lahat? Hindi niya alam na kumain o hindi? Tatanungin pa niya? Sa Islam hindi yun. Tinukso si Adan at si Eva ni Iblis. Okay. Ngayon, sumagot daw si Adan ayon sa Biblia. Ang babae na inilagay mong kasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng prutas at ako'y kumain. Ngayon, tinanong daw ng Diyos si Eva, babae, ano bang ginawa mo? So parang hindi naman yata nakatanggap-tanggap ng Diyos, magtatanong pa. Okay. Sumagot si Eva daw, ang babae sa Biblia, ang ahas ang siyang tumukso sa akin. Kaya ako'y kumain. Ngayon, sabi doon ng Diyos doon, sa ahas, dahil ginawa mo ito, una, sabi ng ng Diyos daw sa ahas, dahil ginawa mo ito, ikaw ay isusumpa sa lahat ng mga hayop. Magmula ngayon, ikaw ay maglalakad sa pamagitan ng iyong tiyan. Ibig sabihin, gagapang ka na. Siguro ang ahas doon, naglalakad. Gagapang ka na. At ang alikabok ang siya mong pagkain magpakailanman. Wala pong ganitong kwento sa Quran. Okay? Pagkatapos sabi daw, sa babae, dahil ginawa mo ito, ikaw ang magdurusa ng sakit ng panganganak. Kaya nagkakasakit, pag ang babae daw nagkakaanak, dahil parusa daw yun sa pagkain nila ng mansanas. At ikaw ay sunod-sunuran sa iyong asawa. Ikaw naman lalaki, dahil sumunod ka sa iyong asawa, ikaw ang maghanap buhay ka, magbubungkal ng lupa. So yun pong kwento nila sa Biblia. Which is, sa Islam, ay dalawa sila nagkasala, kapwa sila humingi ng kapatawaran. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alayhi. Innahu wat-tawwabur rahim. Sila ay humingi ng kapatawaran at sila ay pinatawad. So, tapos na ang kaso. So, dahil sa kwento na ito, ng kumain daw ng prutas, ito dahilan nagkaroon daw ng tinatawag na original sin. Na ito rin daw ang dahilan kung bakit si Jesucristo ay namatay sa cross dahil sa pagtubos ng kasalanan natin. Ang tanong lamang doon ay may minanang kasalanan daw. Ito lang tanong natin sa mga Kristiyano. Pagpalagay natin for the sake of argument. Okay. Ito daw si Adan at si Eva nagkasala. Nagkasala sila dahil pagkain nila naman sanas. Okay. Kaya ang bawat sanggol na lalabas dito ay may kasalanan. Kaya may tinatawag na naman ng kasalanan kaya binibinyagan yung bata. Okay. Bawat sanggol papakatang kasalanan hanggang dumating kay Jesus daw. Si Jesus daw ay namatay para matubos ang kasalanan mula kay Adan at kay Eva. Ang tanong doon, papaano yung mga sanggol na ipapanganak after daw ng nakamatay ni Jesus? May kasalanan pa rin ba silang mamanahin o wala na? Sabi nila meron pa rin. So kung ganun, napatuloy pa rin namamana ang kasalanan, walang kabuluhan ang sinasabi nilang kamatayan ni Jesucristo para tubusin ang kasalanan mula kay Adan at kay Eva. Yan ay mga kahaka nila. So hindi po tayo naniniwala sa original sin. Naniniwala po tayo na bawat isa sa atin ay mananagot sa ating mga ginawa. Ang sabi ng Allah sa Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Walang magdadala ng dalahin ng iba maliban sa kanya. Ang sabi ng Allah sa Quran, kullu nafsin bima kasabat rahina. Bawat isa ay responsable sa kanyang
ginawa. So hindi po tayo naniniwala sa tinatawag na original sin, yung minanang kasalanan nagmula kay Adan at kay Eva. Dahil kung nagkasala sila doon, sila ay humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay pinatawad. So dahil nga ang plano ni Allah ay para mamuhay ang tao dito sa mundo, para subukan, para mamahala ng ibang manilikha ni Allah, kaya nandito tayo. Hindi tayo nandito para patuloy na magkasala. Kasi logically speaking, kasabi ko sa inyo, sa mga nakaraang natin, na Allah has honored us. He has given us the intellect. Gamitin natin intellect natin. Susubuan kita ng pagkain. Sino ang ngunguya? Ikaw. Sino ang lulunok? Ikaw. Sino sasakit ang tiyan? Ikaw. Sino mabubusog? Ikaw. Sino pupunta ng toilet? Ikaw. So ginawa mo yan. Kaya hindi po tayo naniniwala sa tinatawag na original sin, sa minanang kasalanan. Lahat po tayo ay ipinanganak na pure, dalisay, walang kasalanan. Magkakasala lamang tayo kapag dumating tayo sa tamang edad at tamang kaisipan, tamang pag-iisip, at tayo ay gumawa ng isang kasalanan na ginusto natin, hindi tayo napipilitan, at hindi rin natin nakalimutan. Ibig sabihin, we are fully aware na yan ay kasalanan pero ginawaan pa rin. Pero kahit nagawa mo na yon, open pa rin ang doors of repentance. Si Allah ay mapagpatawad. Kaya nga, sabi ng Allah sa Quran, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Si Adan nakatanggap ng pangungusap mula sa kanyang Panginoon. Siya ay humingi ng kapatawaran at siya ay pinatawad. Kaya kung sino man sa atin magkasala, mga kapatid, iyan ay ginawa mong kasalanan, hindi ang galing kay Adan at kay Eva. Yan ay pananagutan mo. Pero kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, si Allah ay mapagpatawad. Gaano makalaki ng kasalanan ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min dambi kaman la dambala. Ang isang tao na humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan ay parang hindi siya nagkasala. Lahat ay nagkakasala. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Lahat ng mga anak ni Adam nagkakasala. Ang pinakamainam sa isang nagkakasala ay ang humihingi ng kapatawaran. So yan pong kaibahan at pagkakahawig ng mga kwento sa Quran, sa Biblia tungkol sa pagkakalikha kay Adan at kanilang pagkakasala at kung bakit nandito tayo sa lupa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.